ba may nakita tayong post mga kababayan sa FB na kung saan, ang sabi po dito, ayan o, Senator Erwin Tulfo kasama din ba siya sa iimbestigahan ninyo? At tanong mga kababayan yan ha. So sabi dito, CIS party list kasama sa list ng mga flood control contractor ayon daw po kay Magalong. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, ito. Yan, nung nakita natin to, naghanap tayo mga kababayan ng mga article na pwede nating maging backup dito. Kasi baka sabihin nung iba, gumagawa tayo ng fake news. So ito, nakakita tayo ng article. Nung panahon pala mga kababayan na senator pa, etong si Manny Pacquiao, ewan ko kung senator pa siya ng mga panahon na ito ha. Kasi 2021 to mga kababayan may natanggap na sumbong etong si Senator Manny Pacquiao. At ito pong balitang ito ay galing po sa Inquirer.net. So sabi po dito mga kababayan, ilipat na lamang po natin dito. Yan. Sabi po dito, wait lang, lakihan ko. Yan. Nangako si Pacquiao, naiimbestigahan ng umano'y sobrang presyo ng slope flood control project sa Benguet. Kasi kung titingnan niyo mga kababayan, ito yan Pacquiao boss probe into alleged overpriced slope flood control project in Benguet mga kababayan. So ngayon na nakakapagtaka dito, di ba senator na si Senator Erwin Tulfo, bakit hindi niya isama sa investigasyon ng maanumalyang flood control project yung CIS party list na pinanggalingan po niya? So sabi po dito mga kababayan, eto daw, tiniyak ni Senator Manny Pacquiao sa mga residente ng Benguet noong Martes na sisimulan niya ang investigasyon sa umano'y overpriced na slope protection at flood control projects sa lalawigan dahil madaling magdulot ng landslide ang mga bagyong dumadaan sa lugar. Sa kanyang pagbisita sa lalawigan, nakatanggap si Pacquiao ng petisyon mula sa mga opisyal at miyembro ng Manny Pacquiao for President Movement o etong MPPM na nananawagan ng masusing pagsisiyasat sa mga proyektong pinonduhan noong 2021 sa ilalim ng termino ni CIS Party List Representative Eric Yap na siyang legislative caretaker ng Benguet mga kababayan. Di ba yung CIS Party List yan yung pinanggalingan na party list mga kababayan ni Senator Erwin Tulfo. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, napakahirap naman na kumuda ka ng kumuda. Di ba, kumuda ka ng kumuda sa Senado, tirahin mo ng tirahin si ganito, imbestigahan mo ng imbestigahan si ganito, pero yung isa mga kababayan na mismong malapit sa kanila, hindi nila kayang imbestigahan. Di ba? Dapat isinasama nga rin nila ito sa imbestigasyon kasi nga, dati pa po pala yan. Dati pa po pala yan mga kababayan na sinusubukang imbestigahan ni Senator Manny Pacquiao buhat po nung naisumbong sa kanya. Pero hindi na po natin alam kung ano na po ang nangyari sa imbestigasyon po na yan. Kaya nga sa totoo lang, since ang pinag-uusapan naman po ngayon ay issue ng flood control, dapat maisama na rin po ito sa imbestigasyon. Dahil alam naman po natin mga kababayan na hanggang ngayon yung CIS party list namamayagpag pa rin dyan po sa Kamara. So ngayon mga kababayan, ituloy pa natin. Sabi pa dito, iginit ng mga petitioner ang mga rock netting project sa Benguet na nilalayong itigil ang mga pagguho ng lupa ay 2 beses na nagkakahalaga ng binabayaran ng gobyerno. Ang mga naunang proyekto ay nagkakahalaga ng 12,000 kada metro kwadrado, habang ang mga kamakailan ay nagkakahalaga ng 24,000 kada metro kwadrado. Pero 'di ba, gaya nga ng sabi ng presidente nung nagpunta ng Cannon Road mga kababayan or Cannon Road, sinabi po ni PBBM mismo na talagang talamak yung anomalya, corruption diyan po sa rock netting. Kasi nga ang halaga ng rock netting mga kababayan kada metro kwadrado ay nagkakahalaga lamang po ng 3,000 pesos. Pero dahil nga mga kababayan suga pa itong mga ito, dinudoble nila, tinitriple nila, minsan nga sobrang laki pa ng ipinapatong po nila na presyo. Biruin nyo from 12,000 pesos mga kababayan naging 24,000, na doble yung presyo ng rock netting mga kababayan kada metro kwadrado. So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, hindi lang ang bagyong Maring ang dahilan ng kalungkutan ng ating mga magsasaka sa Benguet. Sabi ni Pacquiao, sa Pilipino, ang pandemyang ito ng COVID ay nagdala ng mas malaking problema kasama ang oportunistang opisyal ng gobyerno. So sino yung tinutukoy na oportunistang opisyal ng gobyerno mga kababayan? So ngayon ituloy pa natin. Sabi pa dito,
Malaking public works fund ang idinagdag sa Benguet, lalo na sa unang mahigpit. Halos siyam na beses na tumaas sa pondo, he added. Ang ipinagtataka ko ay kung bakit nagkaroon pa rin ng pagbaha at pagguho ng lupa. Maaaring magandang idea na tingnan ang dahilan kung bakit patuloy na nangyayari ang problema diyan daw po sa lugar ng Benguet. Ayon sa kanya, ang pondo ng public works sa Benguet ay tumaas mula sa 1.9 billion pesos noong 2020 hanggang 9.5 billion pesos ngayong taon. Sabi ng senador, nasisimulan niya ang investigasyon bilang chair ng Senate Committee on Public Works. Kasi noong mga panahon na yan, hawak po ni Senator Manny Pacquiao, mga kababayan, yan pong committee na yan. At ang isa nga po sa nakita niya na yung hawak ng CIS, RAAC CIS Party List, na pinanggalingan ni Senator Erwin Tulfo, nagpondo, mga kababayan, na nagkakahalaga ng 1.9 billion pesos noong 2020 hanggang 9.7 or 9.5 billion pesos, mga kababayan, noong taong 2021. Ano po? So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, sinabi ng senador, nasisimulan niya ang investigasyon bilang chairman ng Senate Committee on Public Works. Sa isang pahayag na ibinahagi sa media, sinabi ng mga petitioner na ang mga rock netting project ang kadalasang pinagmamadaling paraan para makatipid ng pera ng gobyerno dahil kahit na ang mga mambabatas ay di umano makorner ang 40% ng labis na pondo sa mga kontratista ay makukuha pa rin ng 60%, mga kababayan, or 60%. Ganyan po kalaki, mga kababayan, sila kumikbak sa proyektong ito. Kaya nga sabi ni PBBM, talamak yung corruption dyan sa mga rock netting na yan eh. Yung nagsalita si Pangulong Marcos, mga kababayan, na yung pera ng mamamayang Pilipino, parang tinapon lang sa ilog, sa tubig, mga kababayan. So ito yung tinutukoy niya, yung issue ng mga rock netting. Kasi dati na daw po talagang hindi ino-honor yan ng gobyerno, mga kababayan. Kasi nga, hindi naman talaga pipede na yung net, mga kababayan, ang ipangaharang mo dun sa pagguho ng lupa. In the same time, napakalaki po talaga ng nangyayari na corruption po dyan. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Nakikipag-ugnayan ng Inquirer Net kay Representative Eric Yap para ilabas ang kanyang panig, ngunit hindi pa siya sumasagot hanggang sa oras ng pag-post. Si Yap ay naging caretaker ng Legislative District ng Benguet noong Enero 2020 matapos mamatay si dating Representative Nestor Pungwan noong Disyembre 2019. Hindi ito ang unang pagkakataon na inakusahan si Yap ng katiwalian. Noong Disyembre 2020, kabilang siya sa mga mambabatas na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na may kaugnayan umano sa katiwalian. Bagamat inamin ni Duterte na walang matibay na ebidensya nito. Ito yung pagkakaiba. Ito yung pagkakaiba ni PBBM, mga kababayan, at ni dating Pangulong Duterte. Si Digong, nagbabanggit ng mga pangalan noon pero hindi siya sigurado. Wala siyang sapat na ebidensya. Si PBBM, nagbanggit ng mga pangalan ng mga kontraktor, ayun, bisu lahat. Sabog lahat, mga kababayan, yung mga kontraktor o mga pangalan ng kontraktor or ng construction company na binanggit ni PBBM lahat. Ngayon, mga kababayan, sabog, especially yung construction company na hawak ng mga diskaya. Ayan, no? Kung titingnan nyo si Digong pala dati kaya pala walang nagagawa na solusyon dito sa maanumalyang flood control project kasi nagbabanggit siya ng mga pangalan, wala pala siyang ebidensya. Samantala si PBBM, kaya ngayon dire-diretso yung investigasyon kasi may sapat na ebidensya yung presidente. In the same time, gumawa ng backup, mga kababayan, itong si PBBM, which is yun yung website na sumbong sa Pangulo, mga kababayan, .ph. So ngayon kung titingnan nyo, natulungan na ng taong bayan si PBBM para magsumbong doon sa website na diskubre pa ng presidente lahat ng katiwalian na nangyayari dito po sa ating bansa. Ganyan katalino yung presidente natin. Unlike kay Digong na puro banggit lang pala ng pangalan, wala palang ebidensya. So sabi pa dito, mga kababayan, na ito pa daw. Si Yap ay nasangkot umano sa isang eksena sa ilang mga tao sa Department of Public Works and Highways kung saan ginamit niya ang kanyang impluensya upang mag-reg ang isang proyekto pang-instruktura sa Benguet. Itinatanggi naman ni Yap ang akusasyon sa sinabing handa siyang magbitiw kung mapapatunayang totoo
ang pahayag. So ngayon, etong hamon natin kay Senator Erwin Tulfo, bakit hindi nyo po kaya subukang imbestigahan at isiwalat etong dating nalaman ni Senator Manny Pacquiao na overpricing sa slope ng flood control project diyan po sa lugar ng Benguet? At bakit hindi kaya subukan pangalanan din or balikan ito ni Magalong, mga kababayan, para naman masabi natin na yung ginagawa nilang investigasyon, mga kababayan, may kapupuntahan. Ano po kasi, ang alam natin, pagka naging miyembro ng ICI, dapat, mga kababayan, hindi po politician. So ngayon, ang tanong natin dito, bakit hindi nila kayang imbestigahan o bakit hindi nila simulan na imbestigahan ito pong dating nadiskubre ni Senator Manny Pacquiao na overprice o overpricing sa slope ng flood control diyan po sa lugar ng Benguet. Ano po, kasi sa totoo lang, napakahalaga po kasi na dapat yung investigasyon ibaba hindi lang sa 2022, kung hindi dapat pa mula 2014 itaas hanggang 2025 yung investigasyon para lumabas yung mga anomalya na nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte hanggang sa panahon ngayon. Kasi kung 2022 lang yung investigasyon, mga kababayan, para namang nakaligtas na yung mga gumawa ng anomalya sa panahon ni Digong, di mas maganda na simula ng 2014 hanggang 2025 para malaman ng taong bayan talaga kung sino ang mga nangurap nung panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte hanggang sa panahong ito ngayon. Ano po? Anyway, mga kababayan, kung titingnan nyo, yan yung hamon natin Senator Erwin Tulfo na sana imbestigahan din niya itong ACT-CIS party list, mga kababayan, para naman malaman ng taong bayan na walang kinikilingan yung investigasyon na ginagawa ng Senado patungkol po dito. Ano po kasi, kita nyo, nagre-react itong si Senator Erwin Tulfo pero hindi niya nababanggit yung party list na pinanggalingan po niya. Ano po, mga kababayan? So anyway, ngayon diretso po natin yung usapin na yan dito pa sa nakita po nating balita. Alam niyo po ba, mga kababayan, may nakita tayong balita galing dito sa Anonymous. Ayan, participant. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So sabi dito, mga kababayan, nakita nyo na ba to? ASEC Chrissy Crawford ng Department of Housing. Puro mamahalin ang bag. May Hermes collection. Saan naman kaya nang galing ang pinambili? At mukhang malakas pa ang backer. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang, ito panawagan natin kay Mayor Magalong. Ito dapat maimbestigahan nyo po ito, Mayor Magalong. Kasi unang-una, talagang ito pong ASEC ng DHSUD or itong ASEC ng Department of Housing, nangungulekta po ng sobrang mamahaling mga bag. In the same time, mga kababayan, sobrang titindi ng mga travel po nito. Tapos ang pinaka masakla pa po dito, napakarami at napakamamahal ng mga kinokoleksyon po niya na mga bag at yung kanyang lifestyle, mga kababayan, talagang napakatindi. Pero inyo sabi dito, 1 million housing para sa lifestyle ng ASEC sa DHSUD. BIR, please. Nananawagan po sa BIR. So ngayon, mga kababayan, ito panawagan natin kay Mayor Magalong. Kasi balita ko, malakas daw po yung backer nito. Ano po, malakas daw po, mga kababayan, yung backer nitong si Chrissy Crawford. Ngayon, ang panawagan ko kay Mayor Magalong, dapat since ikaw naman yung advisor ng ICI, yung Independent Commission, dapat maimbestigahan nyo po ito, Mayor Magalong. Kasi balita ko, malakas daw po yung backer nito. At ang pagkakaalam ko, di umano, ay may boyfriend daw po itong mayor. Ang sa akin, Mayor Magalong, dapat maimbestigahan mo din ito. Para na sa ganon, yung investigasyon na ginagawa ninyo, walang kinikilingan. Kasi biruin nyo, sobrang tindi mangolekta ng mga bag na Hermes, mga kababayan. Mamahali na bag yan. In the same time, napakararangya ng mga lakad po nito, yung mga travel nito abroad, mga kababayan. And the same time, kung makikita nyo naman, ganyan po katindi yung kanyang lifestyle. Since binanggit ni Presidente na dapat suriin yung ipatupad yung lifestyle checking sa mga politician at tao ng gobyerno, dapat Mayor Magalong, imbestigahan mo din po ito. Kasi kawawa naman ang mamamayang Pilipino. Sobrang titindi ng mga lifestyle po ng mga ito, kaya tayo nananawagan na dapat po maimbestigahan ito pong si ASEC Chrissy Crawford,
yung marangyang pamumuhay niya, in the same time mga kababayan para malaman din ng taong bayan kung sino yung tinutukoy na makapangyarihan daw pong backer nito kasi ang boyfriend daw po nito mga kababayan di umano, ang pagkakaalam natin, mayor daw. So sino yung mayor na yon para malaman din ng taong bayan kung sino mga kababayan yung mayor po na tinutukoy dito. Kasi biruin nyo, sabi dito, nakita nyo na ba to? Si Chrissy Crawford ng Department of Housing, puro mamahalin ang bag. May Hermes collection, saan naman kaya galing ang pinambili? At mukhang malakas pa ang backer. O yan, dapat malaman ng taong bayan kung sino yung tinutukoy niyan or tinutukoy dito na backer po, mga kababayan, nito pong si Chrissy Crawford. Kasi balita ko, mayor daw eh. So dapat, maimbestigahan ito mga kababayan ni Mayor Magalong. Ayan, ni Mayor Magalong para nang sa ganon, malaman natin kung sino yung mayor na backer niyan. Ano po, anyway, mga kababayan ngayon, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan at